Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, Hi there, Papoy at Bea. Good day sa inyo at sa lahat ng listeners ng Dear MOR. Itago niyo na lang ako sa pangalang Samantha. I'm 29 years old at isa akong accountant for an international firm na may office sa Taguig. At dahil international firm, parang graveyard shift ng call center agent ang oras ng trabaho ko. At para hindi antukin sa work, I started listening to podcasts. At isa kayo sa mga palagi kong pinakikinggan. And an idea came to me one night while on duty. Naisipan kong sumulat sa inyo. I thought I would share a story. A story na hindi talaga story. Popoy at Bea, I'm the type of a woman na medyo may kakaibang background. I'm living an unusual pero hindi naman unknown kind of life. Sa madaling salita, may kinalaman ito sa love life. Ako yung tipong maraming love life pero wala naman talaga. Basta, mamaya malalaman nyo ang ibig kong sabihin. Popoy at Bea, gaya ng sinabi ko, this is a story na hindi story. Pero allow me to tell you how I got in this unusual situation. Sa totoo lang, lumaki ako sa isang masayang pamilya. May forever sa parents ko. Tapos meron akong isang younger sister. Pinag-aral nila kami sa magandang eskwelahan. They provided everything we needed, especially the love and care na mararanasan mo sa isang matino at mapagmahal na pamilya. But sometimes, ang problema ay wala sa bahay. Ang problema ay sa labas at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Isa ako, Popoy at Bea, sa mga biktima ng bullying. Lalo na nung high school kung saan talamak talaga ang mga kabataang immature at walang pake sa feelings ng ibang tao, magawa lang nila ang gusto nila. Okay, class, lahat naman ang papel nandito sa harap. Yes, sir. Okay, good. So may konting time pa tayo bago mag-uwian. Can we quickly talk about our coming intramurals? We have representatives naman na for the basketball and volleyball, diba? But how about sa parade sa last day? Kailangan natin ng Muse at Escort. Ay! Yan na. It's time. Okay, it's time. Ako na to. Okay, sino ang para sa Escort? Sir, si JB. Sir, si JB. JB, sir. Sir, di ba si JB na? JB po! JB! JB! Ay, oo nga pala, I forgot. Okay, sino sa Muse pala? Yun na lang pala yung kulang. Sir, si Sam. Iyo, si Sam. Ako, talo tayo niyan. Sam, nako. Wala na Siyempre, yan. si Talo Sam na yung yan. pinakamaganda dito sa atin. Binibining tagyaway for the win. Oy, ano yan, ha? Bakit parang may pagkaganyan? Tigil-tigilan niyang asaran na yan, ha? Hindi maganda. Sino na ang Muse natin? Si Sam nga, sir. Nag-volunteer na siya. Ito ba? Hindi ah. Kunwari pa. Wala Sus, na. sus, sus. Gusto niya yan for Alam sure. namin gusto mo yun Pangarapin niya eh. yan, sir. Pagbigyan na natin. Malay mo, sir. Manalo tayo. Strategy natin, Grant a Wish Foundation, charity, ganun. Matagal na kasing pangarap ni Sam na maging maganda for a day eh. For sure, maantig ang judges. Sure win. Ano ba, Jeffrey? Uy, classmates, wag na kayong tumawa. Iiyak na si Sam, oh. Jeffrey, isa pang buka ng bibig mo, pupunitin ko yung quiz paper mo. Magtigil ka. Ay, sorry po. Yan Oh, kasi, may obay quiz ka quiz ngayon. ngayon. Daldal mo kasi, Daldal mo Jeff. kasi. Dahil mo kasi kuda, Jeff. Dami mong alam kasi. Hay nako. Ako na nga pipili. Ang iingay nyo. Clarice, ikaw na ang Muse natin, ha? Woo! Ganda Ganda yan. Oo, ganda yan. Oh, mag-ayos kayo ng gamit.
Class dismissed. Uwi Uwi na! ka na. Tara, kain tayo. Tara, kain tayo, tara, isa tayo. Let's go. Uy, Sam. Sam, pinakausap kita. Bakit ba? Sorry kanina. Sorry, nasar kita. Ba't kasi ang pangit mo? Oh, isa na lang, oh. Isa na lang, lalarga na to. Oh, isa na lang. Miss, isa na lang, oh. Kuya, isa na lang dito, oh. Isa na lang, kasya ba yan? Siyaman to eh, siyaman yan, oh. Pakiusog na lang, oh. Miss, kuya, game. Ito na, isa na lang. Kuya, kasya pa po. Isa lang po. Kaya pwede pa? Sige, Miss Ganda. Sakay na, kasya pa yan. Oh, paurong lang po dito sa kanan, oh. Kaya para makasakay si Miss Ganda. Kuya, nauna ako sa kanya eh. Ha? Hindi, no? Nauna siya, doon pa lang sa malayo, sumesenyas na siya eh. Oh, parang di naman. Sige miss, sakay na. Para makaalis na kayo. O, pakiurong dito sa kanan. Thank you. Thanks, miss ha. Sorry, nagmamadali lang. Larga na. Porke maganda, kala mo naman maging girlfriend niya si ate. Papigo masyado. Ay, paano ngayon yan? Mahaba na naman ang aantayin kong oras para sa susunod na jeep. Tsk. Oh, bakit ngayon ka lang? Sabi ko, umuwi ka kaagad. Saan ka galing? Wala ma. Ang tagal lang dumating ng jeep sa terminal. O teka, ipaghahain kita. Kumain ka na. Nauna na kami ng papa at kapatid mo. Masarap ulam ngayon. Sinigang. Higop ka na mainit na sabaw. Naku, tanggal pagod mo niyan. Gusto mo ba na sili? Sam? Umiiyak ka ba? Anak, bakit? Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? May bumastos ba sa'yo? Nahold up ka ba? Magsalita ka! Sam, ako talaga nininervyos sa'yo Magsalita ka! Teka nga, tatawagin ko papa mo. Huwag na ma. Wala lang to. Anong wala lang to? Late ka na umuwi, tapos umiiyak ka pa. Ano nangyari? Ang pangit lang ng araw ko, ma. Sing pangit ko. Ba't ano yan, Sam, ha? Ano ba nangyayari? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa mama. Ma, bakit ang pangit ko? Suswi kang bata ka. Para mo na rin sinabing ang pangit namin ng papa mo. Hindi ka pangit. Marami ka lang tagyawa, tsaka patpatin ka. Pero hindi ka pangit. Sino nagsabi sa'yo niyan, Sino? Ayoko na pumasok, ma. Sinasabi ko na nga ba? Mga kaklase mo? Sino doon? Bigay mo sa akin pangalan at makikita na mga batang yun hinahanap nila. Inaaway ka? Tinutukso? Ano pa? Sinasaktan ka ba? Magsalita ka. Ma, ilipat niyo na lang ako. Ibigay mo sa akin yung pangalan ng nambubuli sa'yo. Akong bahala. Lahat sila, may. Ano? Lakasan mo boses mo. Lahat sila, ma! Lahat ng kaklase ko, pinagtatawanan nila ako. Diyos ko po naman. Ayoko na po doon. Ayoko na. Hindi na lang po ako papasok. Ayoko na po silang makita. Kahit kailan. Opo, Bea. Kids are just so mean. Take note, sa private school ako nag-aaral during that time. Mahal ang tuition ko noon. Pero wala talaga sa pera ang breeding
o ugali ng tao. May perang mga kaklase ko noon pero ang sasama ng ugali. Ilan sa kanila ang direktang binubuli ako pero the rest, gatong o kaya nakikitawa. Pero ano ba ang itsura ko noon? Wala, mukhang tao. Petit, malaki ang mata, morena, pero tad-tad ng tagyawat. Meron akong ilang kaibigan noon, pero nasa kabilang section. At yung seatmate ko naman, katulad ko rin, binubuli kasi babakla-bakla. Ilang taon ko tiniis ang ganung buhay, Popoy at Bea. Hanggang sa wakas, nakalipat na ako ng school bandang college, kung saan lesser ang nangaasar sa akin, pero meron pa rin naman. Nabawasan ng konti ang mga tagyawat ko, pero maraming naiwang pekas. Ang importante, mas dumami na ang mga kaibigan ko. Mahiyain pa rin ako, pero hindi na nakakatroma pumasok sa school. At eto na nga, Popoy at Bea. Pagsapit ko ng 3rd year, doon ako nagkaroon ng first ever boyfriend. Isang bagay na never kong na-imagine noon na mararanasan ko pa rin. Siyempre, halos lahat ng lalaki, palagi ako inaasar. Yung first boyfriend ko lang ang tanging tumingin sa akin bilang isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Nakilala ko siya sa PE class. Iba ang course niya kaya hindi kami palagi nakikita. Pero madalas lang kami kumain sa mga kainan sa paligid ng school. Minsan namamasyal sa mall o kaya doon kami sa bahay nila kapag wala ang parents niya. Since bawal sa bahay namin dahil bawal pa ako mag-boyfriend that time. At pakiramdam ko talaga, Popoy at Bea, ang pagkakaroon na ng boyfriend ang babago sa buhay ko. Joel somehow made me feel confident. Akala ko kasi nung una, forever na ako magiging single, na walang magkakagusto sa akin. Pero Joel changed that dahil nagustuhan niya ang isang tulad ko. Ayan, tapos ko nang balutin yung gift ko para kay Joel. Sana magustuhan niya to. Excited na ako magbukas. Ay, may tao. Nak, Yes, ma? mamayang gabi bago ka matulog, huwag mo kalimutan mag-empake ha. Maaga tayo bukas. 4:00 aalis na tayo. Empake? Ano pong empake? Ano ka ba? Di ba aalis tayo bukas? Pupunta tayo sa bagong gawang bahay ng tita mo sa La Union. Akala ko ba pangarap mong pumunta doon? Bukas? Bukas na po ba yun? Oo nga. Kakausap lang natin kagabi habang kumakain. Ay, wala ka nga pala kagabi. Late ka na umuwi. Pero nung 1 linggo ko pa nabanggit yun, di ba? Kaya huwag mo kalimutan ha. Pero ma... O sige na. Alis na ako. Mag-grocery pa ako para sa alis natin bukas. Tsaka bibili pa akong swimsuit. O basta, dito lang kayo ni Mimi ha. Wala ka naman pasok, di ba? Emma... Lock niya pinto. Alis na ako. Ano ba yan? Mansari namin bukas ni Joel eh. Manunood sana kami ng sine. Teka, tawagan ko nga. Hello? Babe, Oh, bale, may time ka ba ngayon? ngayon? May basketball kami ng tropa eh. Saan? Dyan sa may inyo? Oo, Pwede kaya tayo magkita? magkikita naman tayo bukas ah. Yun na nga aalis na pala kami bukas. Baka sa Monday na kami makabalik. Di sa Monday tayo magkita. Ilang araw pa yun. Sayang mansari natin. Sam naman,
Mansaro lang naman yan na pwede nating i-celebrate anytime eh. Sa Monday na lang kasi kasama ko yung tropa ngayon. Baka mag-iapat ako kung saan-saan eh. Minsan lang naman kayo magkita-kita ng kumpleto, di ba? Ganun ba? Okay, sige. Ingat kayo. Love you. Love you too. Bye. Tagal pa ng Monday. 3 tulog pa, ano ba yan? Tapos for sure Monday ng hapon na kami magkikita kasi may pasok kami. Paano kaya kung... Oo, tama. Isusurprise ko na lang siya. Isang jeep tapos isang trike lang naman yung layo nila dito. For sure naman, wala pang 2 oras, nandito na ako. Mas mauuna pa akong dumating kay mama. Tama. Teka, maliligo na ako. Dami namang tao dito. Nasaan na ba si Joel? Parang naka-water break naman ata sila eh. Saan na kaya siya? Ay, ayun. Teka. Bakit parang may katabi siyang babae? At nakaakbay pa siya. Anong ibig sabihin yan? Joel! Naku, Sam. Uy, patay. Si Sam. Patay! Lana, huli na yan! Paano naman nakarating si Sam dito? Sam? Anong ginagawa mo dito? Huli ka na, boy! Huwag ka na magdahilan, boy! Wala na, boy. Huli ka na. Sino siya? Halika, doon tayo mag-usap. Sino siya? Hoy, babae, sino ka? Joel, sino ba siya, ha? Sabing doon tayo eh. Halika na. Joel! Doon sabi. Ayoko. Sino muna siya? Huwag ka nang mapilit. Ano ba? Sino nga siya? Hoy, sino ka? Halika dito. Joel, ano ba? Sam, sumama ka sa akin. Nakakaya ka. Ako pa ngayon? Sabi nga halika dito eh. Aray, braso ko, Joel, aray! Dalian mo. Akala ko ba sinabi ko na sa'yo na Monday na tayo magkikita? Hindi naman yun yung issue eh. Sino yung babaeng katabi mo? Nakaakbay ka pa. Tapos yung babae nakahawak pa sa hita mo. Niloloko mo ba ako, Joel? Nang totoo time ka ba? O ano? Ba't di ka makasagot? Totoo no? Totoo? Niloloko mo ako? Ano? Mag-break na tayo, Sam. Ha? Sabi ko mag-break na tayo. Wow! Ikaw tong nagloko tapos ikaw pa may ganang makipag-break? O bakit? Makikipag-break ka? Sige, makipag-break ka na. Ayoko. Doon ka sa babaeng yun makipaghiwalay. Siya tanggalin mo sa buhay mo. Ayoko na, Sam. Itigil na natin to. Hindi na masaya eh. Anong di na masaya? Wala naman tayong problema. Ngayon lang, kasi nahuli kita. Pero kung aayusin mo sarili mo, pwede naman kitang bigyan ng chance eh. Kaya anong pinagsasabi mong di na masaya? Ayoko na, Sam. Ayoko na sa'yo. Ganon. Pagtapos mong makuha yung gusto mo sa akin, ganun ba yun? Pagtapos ng mga nangyari sa atin? So, tama. Yun nga lang talaga yung habol mo sa akin. At nung nakuha mo na, ayawan na? Magsalita ka parang kala mo kahabol-habol ka talaga, no? Di lahat ng babaeng hubad ka akit-akit, no? Ano? Sam, huwag na natin pahabain pa to. Kasi baka mamaya kung ano pa yung masabi ko sa'yo eh. Bakit ka nga kasi nakikipaghiwalay? Dahil may bago na ako. Di pa ba obvious? Bakit pinagsabay mo pa kami? Bala ko naman talaga makipaghiwalay sa'yo eh. Patagal na. Kaya lang naawa lang ako sa'yo. Naawa? Sa tuwing sinasabi mo sa akin na napakaswerte mo at naging boyfriend mo ako. Sa tuwing sinasabi mo na sana wag kita iiwan. Nakakaawa ka eh. Pero di naman pwedeng ipagpalit ko yung kaligayahan ko para sa awa ko sa'yo, di ba? Sana kung worth it eh. Hindi naman eh. Hindi worth it?
Hindi ako worth it? Eh bakit mo pala ako niligawan in the first place? Awa nga, ang kulit. Awa. Akala ko eventually may in love ako pero wala eh. Wala talaga. At akala ko kapag may nangyari sa atin, baka sakaling may magbago. Pero lalong lumala eh. Lalo akong naasiwa sa'yo. Ang sama mo pala, Joel. Ang sama ng ugali mo. Sana pala hindi na lang kita naging boyfriend. Huwag kang mag-alala. Kala mo ikaw lang? Ako rin. Pinagsisisihan kong niligawan pa kita. At lalong pinagsisisihan kong naging girlfriend ko ang katulad mo. Si ate? Ma! Ma, si ate nandito na! Samantha? Sam! Lagot ka ate, tagal mong umuwi. Anong oras no? Sam! Saan ka galing, ha? Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Di ba sabi ko dito ka lang sa bahay? Hindi ka man lang nagpaalam. Saan ka ba nagpunta? Teka, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Magsalita ka! Ano nangyari sa'yo? Mimi! Tawagin mo papa mo! Okay po. Samantha! Ano ba? Ano nangyayari sa'yo? Sam! Samantha! Diyos ko po naman! Papayat Bea, hayop na Joel na yan. Dahil sa kanya, nabuko tuloy ng nanay ko na nagka-boyfriend ako. Sa sobrang sakit kasi na nangyari, wala akong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Pero pasalamat na lang talaga si Mama dahil na-trauma ako kay Joel at hindi na ako nag-boyfriend pa for the rest of my college life. At hindi lang college life, Popoy at Bea. Kahit hanggang sa nagtatrabaho na ako, naging mailap ako sa lalaki. Well, ganun din naman sila sa akin, so walang problema. Patas lang. Ayaw nila sa akin, aba isakto naman, ayaw ko din sa kanila. Hanggang sa napasok ako sa isang company, bago yung company na pinapasukan ko ngayon. At sa company na yon, surprisingly, everybody loves me. Everybody loves me again because they pity me. Kinakawaan nila ako kasi habang nakakasama nila ako, na-realize nila na ako yung designated hindi kagandahang babaeng forever ng single. So as much as possible, they try to be really nice to me. They try to invite me sa mga coffee-coffee ganyan. Tapos kapag nagkakamali ako sa office, ang haba-haba ng pasensya nila sa akin. Kumbaga, hindi na nga ako kagandahan tapos ia-outcast pa nila ako. So, pakonsuelo na nila sa akin yung pagiging mabait nila. At tanggap ko naman, Popoy at Bea. Tanggap ko naman yung kabaitan nila. Kasi hello, hindi na nga ako maganda. Magmamataas pa ba ako? Huy, te! O bakit? Te, alas 9 na. Also? Hello, Christmas party nyo na po, ano na? Ah, susme. Kala ko naman kung anong kailangan mo. Hindi ka pa pupunta? Hindi na. Hala siya, sayang naman yung dress na binili natin, huy. Ikatamad eh. My God, huwag mo sabihin inaatake ka na naman ng hiya. Hindi ah.
Weeks before, chika mo sa akin, sobrang excited ka para sa party. Kasi sa isang bar resto yung venue. Tapos ngayon, eto na yung party, biglang umurong yung buntot mo. Di mo rin magigets, bata ka pa. Alam mo ikaw, ate, kaya wala kang love life Oo. Bibig mo Baka gusto mong sungal-ngalin ko yan. Ito naman, real talk lang para matauhan ka. As I was saying, kaya wala kang love life wala kang sex life. Hoy, marinig ka rin mama, bruha ka. Ang tuyot-tuyot ng buhay mo kasi kulang ka sa basa. I mean sa dilig. Sa wisik, ganun. Kasi ayaw mong mag-explore. Ayaw mong gumala-gala. Kumbaga, ayaw mong ilako yung sarili mo. Ano ako, tinapa? Ang baho ng analogy mo Pwede namang biko, sapin-sapin, ganyan. Ang point ko ate, take this opportunity. Seize the moment. Ang daming lalaki nagogora sa Christmas party. Mga lalaking hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Parang kilala ko naman mga katrabaho kong lalaki. Paano naman yung mga taga-ibang department? Yung iba yung time slot kaysa sa'yo. Time slot talaga? Basta gets mo na yun. Kaya please, ate, sayang yung pagkakataon. Sayang yung dress. Hindi ka man makakilala ng potential na jowa. Kahit man lang potential, ikakama. My God, Mimi. Ba't ganyan bibig mo? Dapat may iuwi ka or magpa-uwi ka. Basta make sure na trustworthy at hindi kriminal yung sasamahan mo. Alam mo, lalo ako nawawalan ng gana sa chinika mo. Charot! If I know, nakikiliti ang kabibi mo sa thought na may papasok na hari sa bubuka mong bulaklak. Impacta ka. Aray ang babatok. Alam ba ng nanay natin na napakakanal ng bunganga mo? Ay, napapaisip ko rin Che, tigil-tigilan mo ako. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Wala akong pakisakama-kama na yan. Kaya kong i-achieve mag-isa yung mga dilig-dilig na yan. Kaya kong basain yung sarili ko. Baka kala mo. Sabi na nga ako, sana nagstay na lang ako sa bahay. 2 oras na ako dito, pero wala pa rin akong kausap. Hanggang hi-hello lang, tungo-tungo. Ay, itong iniinom kong kabayo lang kasama ko at kausap ko. Tapos ng boteng to, uuwi na talaga ako. Visit na mino. Ba't ako nakinig sa babae niya? Mas matanda ko to. Leche. Oy, musta? Ikaw pala, Jonas. Kakarating mo lang? Oo Kamusta ba yung program? Ata. Wala namang ganap nung dumating ako Late ka rin Parang gano'n naman. Nino mo? Ha? Wala. Beer. Corny. Ayaw mo mag-hard? Ayoko, baka mahal Ano ka ba? Bayan ng kumpanya lahat ng iinumin at kakainin dito, uy. Ay, be? Oo kaya. Susme. Di pwede akong umorder. Nang kahit ano pa. Kahit ano? Ay, wait. Alam ko mayroong special menu para sa company party. Wait. Excuse me. Waiter, excuse me. Menu please. Go, dun ka na sa ka-table mo umorder. Tangin mo na si kuya tsaka yung menu. Ha? Sa table ko? Ikakarating ko nga lang. Ayun si Nabab tsaka Hanso, malapit sa glass door papuntang balcony. Ba't mo ba ako pinapalis? Yung saya-saya na ng upo ko dito. Manahimik ka na lang dyan. Order na ako. Hala siya. Talaga. Ano? Kaya pa? Oo naman, no. Tingin mo sa akin, may inang nilalang. Nga pala, Sam. Kamusta ka? Ha? Kako, kamusta ka? Parang masyado na atang late para sa tanong na yan. Kanina pa tayo magkasama, oh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ay, ano ba? Ano ba tinatanong mo? I mean, kamusta ang buhay mo overall, as in general? Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat. Yun ba? Hindi ko kasi alam paano sasagutin Bakit ba? Bakit? Wala ewan ko. Parang may problema ako na di ko alam kung ano. Okay. Basta hindi ganun kasaya. Hindi ganun kasaya ang life or parang alam ko may isasaya pa pero hindi ko alam kung paano. Dahil sa love life, no? Isa ka pa
Parehas kayo ng kapatid ko. Oh, sorry. Honestly, pare, ayokong dumagdag sa mga office mates natin na may pressure about your love life. Pero you have to admit, tama rin sila. Kasi pansin ko, ikaw yung walang love life, tapos ikaw pa yung pinakamasungit at KJ sa grupo. At feeling ko factor yun dahil walang nagpapasaya sa'yo. At wala kang pinapasaya. Wala kang inspiration. Wow, kanina tungkol sa trabaho lang pinag-uusapan natin. Tapos ngayon, bigla tayong napunta sa love life kung non-existent. Well, sa akin ka maniwala. Kasi coming from a married man na to, iba kapag meron kang inspiration, source of happiness, what you call it. At inevitably, source of stress. Pero majority happiness talaga. Kaya try mo lang maging open. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Yan ang hirap sa inyo. Akala nyo ba sinasadya kong tumanggi sa grasya? Hindi kaya. Ang problema kasi, wala namang grasyang dumadating in the first place. Walang nanliligaw, walang lumalapit. Ano gagawin, di ba? Tagal-tagal na nung huling beses ako nakipag-sex. Kala mo ba hindi ko hinahanap-hanap? Nakakapagod din kaya magsarili. Hindi 100% yung sarap. Masarap, oo, pero hindi masarap na masarap. Kaya naku! Tigil-tigilan niyo ako dahil kung meron mang nakakaalam ng problema ko, ako rin yun. May nakakatawa? Sure mo naman, para parehas tayong tumatawa. Wait. Don't get me wrong. Hindi ako natatawa sa'yo. Natawa ako kasi parehas pala tayo ng problema. Huh? Well, ang tagal na rin ng huli kong sex. Teka, may asawa ka, di ba? Yeah, and she's pregnant. At ayaw niyang makipag-sex habang buntis siya. So basically mga 7 months. 7 months na akong Mariang Palad. Oh. Yup. Apir, pare! Welcome to the club! Thank you. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Ha? Ikaw, ba't ganyan ka makatingin? Bakit? Paano ba tingin ko? Ako, paano ba tingin ko sa'yo? Ewan ko. Ay, ewan ko rin. Parang may iniisip ka eh. Wala ah! Ba't guilty ka? Pinagsasabi mo. Ba't ikaw? Ano ba feeling mo iniisip ko? Wala. O wala pala eh. Parang may masamang bala ka lang eh. Timang to. Anong masamang balak? Naiisip ba naiisip ko? Wala. Wala akong naiisip. Oh, bakit ang defensive mo? Malay mo naman, burger yung nasa isip ko. Burger nga ba? Hindi. O kita mo na? Pero bakit ang defensive mo nga? Ano bang defensive sinasabi mo? Siguro nga kasi iniisip ko, no? Ano ba kasi iniisip mo? Yung iniisip ko. Paulit-ulit tayo eh. Sige, ganito. Sabihin mo sa akin iniisip mo tapos promise to. Mamatay man magulang ko. Walang ganyanan, hoy. O basta promise. Sabihin mo yung nasa isip mo. Sasabihin ko yung nasa isip ko. Game? Game na, dali. Para matapos na tayo. Walang tatawa. Bawal judgmental ah. Oo nga, dali. Anong iniisip mo kanina? Ano pa? Edi sex? O ikaw? Ako? Kotse o banyo? Ha? Kotse o banyo? Saan mo gusto? Sa kotse o banyo? Sagot, dali! 7, 6, 5. Kotse o banyo? Teka! Ako ang bagal. 4, 3, 2, 1. Kotse! Kotse it is. Ha? Teka! Ba't mo ko hinila? Hoy, Jonas! Jonas, sigurado ka ba? Sure ka ba sa ginagawa natin? Ayaw mo ba? Gusto. Then shut up and just enjoy me.
was the first time ulit na naging intimate ako sa lalaki after a very, very, very long time. 19 ako nung huling may nangyari sa amin ng ex kong si Joel. At 25 na ako nung naranasan ko ulit ang pakiramdam ng may kayakap at kahalikan and more. At nakakatuwa kasi walang awkward moment after may mangyari sa amin ni Jonas. We remained friends na parang kala mo walang nangyari. I know, masama kasi married man siya, pero cargo na niya yun. Wala akong pake doon. We got what we wanted that night and that's it. Nothing more. Wala kaming relasyon or whatsoever. Thankful lang ako sa kanya kasi he made me feel like a woman again. Na hindi ako bato na may mahabang buhok lang. Na isa pala akong babae na capable of still feeling something. May it be physically or emotionally. Jonas made me feel I still have hope. Kasi ang isang katulad niya pumatol kahit isang gabi lang sa isang katulad ko. Don't get me wrong, Popoy at Bea, I'm not in love with Jonas. Like I said, hindi na kami naglandian after that. We remain friends na nagbibiruan. But I just found and fell in love again with myself. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Dangerous Woman. Popoy at Bea, gaya ng sabi ko kanina, I felt reborn again. Nabuhayan ang pagkababae ko. Kaya I started doing a little change sa sarili ko. Una, sa hairstyle. Sa inaraw-araw kasi na ginawa ng Diyos, palagi akong naka-ponytail. So one day, I decided na magpa-layer ng buhok sa salon para magawa ko siyang ilugay ng hindi nagmumukhang walis tambo. Next, I started wearing less. Hindi ako naging hubadera, pero araw-araw kasi akong naka-blazer, naka-cardigan, o kaya naka-hoodie. So instead, nag-try ako magsuot ng normal na blouse lang, polo shirts, mga preskong long sleeves, basta yung modest pa rin pero hindi na ako yung parang balot na balot o tagong-tago. At natuto din akong mag-makeup konti, magpabango. Dati kasi ligo lang tapos rak na. At bukod sa panlabas, Popoy at Bea, I started changing myself. Alam ko naman kasing may bubbly personality ako. Madaldal, mabilis makapagkaibigan. Pero tinatago ko lang dahil sa insecurities ko. Sa trauma ko sa mga nambuli sa akin. Kaya imbes na ipakita ko yung tunay kong happy personality, nagsettle na lang ako sa pagiging tahimik lang. At alam nyo ba, when I changed myself, everything around me changed, including my interaction with other people, especially with the opposite sex. Dito ko na nga umpisahan ang personal discoveries ko when it comes to men, na I hope makatulong o di naman kaya magsilbing warning para sa iba. At ang una ko ngang realization, Popoy at Bea, totoo pala talaga ang kasabihang men are simple. Gaya nitong Exhibit A natin. Itago na lang natin siya sa pangalang Arvin. Grabe ang init. Buti na lang talaga hindi ako nag-slacks. Buti nag-denim pants ako. Mas presko naman to kahit papano. Salamat naman at nakarating na rin ako sa kondo. Dapat talaga hindi na lang ako naglakad eh. Ayan, Diyos may aircon na. Ay, oh my God, baskil ako dun ah. Oh, mukhang mundo ka nilakad mo ah. Uy, hello kuya. Basta? Galing akong work. Diyan lang kasi ako sa may main avenue. Yung glass building. Ah,
Kuya, okay ka lang? Ba't parang nascam ka ng 1 milyon? Ginagawa mo dito sa lobby. Tsaka ba't ganyan itsura mo? Parang nakapantulog ka pa. Wala. Pinalayas ako ni Tinay. Ala, pinalayas? Hindi, ano lang. Nag-away lang kami. Tapos yun, sabi, lumabas daw ako. Di lumabas ako. Gugutom na nga ako eh. Ano ba nangyari? Panggabing duty ako, di ba? Nakauwi ako ng mga 9 a.m. na. Tapos nakatulog ako mga 11 a.m. na. Nagising niya ako kanina ng alas 4. Sisigaw. Tagal ko daw matulog. Wala daw akong ginawa sa bahay. Hindi ko man lang daw siya matulungan sa gawaing bahay, mapagluto ng pagkain. Basta, dami sinabi. Hindi nga ma-observe kasi groggy pa ako eh. Nung sinapak niya ako. Ha? Sinapak ka? San banda? Sa panganga eh. Sakit nga eh. Ay, baka naman kasi may nakalimutan ka. Baka anniversary niyo o birthday niya. Hindi. Wala. Malayo pa yung mga yun. Ano lang talaga si Tinay, may toyo minsan. Hindi pala minsan, madalas. Ganyan yan. Tagal na. Tiis-tiis na lang talaga. Di ba nga, ilang beses mo naman ako nakikita palakad-lakad dito sa condo. Oo nga pala, no? Tas every time tinatanong kita, palagi mong sagot, pinalayas ka. Alam mo kuya, feeling ko kulang yung budget na binibigay mo sa kanya. Hala? Bigyan mo kasi ng pang-shopping. Binibigyan ko yun, no? Tsaka may sariling pera yun. May trabaho yun eh. Sa sarili niya nga lang napupunta yung pera niya. Ako naman, may sapot sa lahat. Anyway, ganito. Punta tayo sa pool area. Papadeliver ako ng pagkain. Gutom na rin ako eh. Tapos pag-usapan natin ang pwedeng game plan para patawarin ka ng asawa mo. Wala nga akong kasalanan eh. Ewan ko ba dun? Meron yan, hindi mo lang alam. Tara, doon tayo sa pool area. My God! Never na talaga ako magluluto ng sobra-sobra. Ang dami nitong kaldereta. Sobra-sobra pa to para sa office mates ko eh. Ay, my God. Uy, Sam. Hi, kuya. Pasok ka, pasok. Thanks. Oh, asan si Ate Tinay? Nasa trabaho pa. Ay, ganun ba? Iwan ko lang sana to. Kaldereta. May potluck kasi sa office. Ang dami kong nagawa. Hindi ko mauubos yung natira sa bahay. Pangkarinderya yung dami eh. Kaya ito, dinalhan ko kayo. Ayun. Thank you, Sam ha. Hulog ka ng langit. Hindi pa ako nag-iisip na magpapadeliver ako eh. O kaya magbubukas na lang akong sardinas. Wala kayong ulam? Hindi nagluto si Tinay eh. Nagsaing pero walang ulam. Apparently hindi ko nalagay sa labahan yung mga pinagubara naming damit. Dahil nga lasing ako. Antok na ako galing duty. Kaya yun. Umalis nang hindi nagluluto. Everything happens for a reason talaga, no? Kaya siguro ang dami kong naluto para mabiyayaan ang kawawa kong kapitbahay. Aww. Sinabi mo pa. Anyway, tara. Kain tayo. Ay, sige lang. Baka parating na rin si Ate Tinay. Sabay na kayo. Mamaya pa uwi noon. Di ko na maaantay yun. Makamatay na ako sa gutom. Samahan mo na ako. Masarap kumain ng may kakwentuhan. Sige na nga. Pero konti lang kakainin ko medyo busog pa ako eh. Sus, narinig ko na yan. Sige na, upo ka na dyan. Kuha lang ako ng plato at saka sandamukal na kanin. Walang brown rice? Si Raulo. Kuya Arvin? Hey, what's up? Parang kakakita lang natin 2 days ago Uy, asa na Tupperware ko? Hayden. Ay, come in, pasok ka.
Ay, salamat. Teka kuya, what happened? Are you okay? First time mo atang pumunta dito sa unit ko. Bakit parang nangangalumata ka? Sam. Oh. Kakauwi ko lang galing duty. I'm so tired. I'm so sleepy. Pwede ba ako makitulog dito sa'yo? Papasok ka naman sa work, di ba? Teka, ano nangyari? Pinalayas ka na naman ba ni Ate Tinay? Sa totoo lang, pagod na ako mag-isip. Gusto ko na lang matulog. Ang problema, my lovely wife, the best wife of all, piniling awayin ako over something na hindi ko naman makokontrol. Ano ngang nangyari? Nag-text ang ex ko from way back pa. Nagtanong lang naman about a common friend. Tapos ayun, giyera na. Ang sinabi ni Tina bakit ko daw nire-reply in the first place? Hello naman Sam, ano ba yung nireply ko sa ex ko? Cellphone number ng taong tinatanong niya. Hindi nga ako nangamusta, utang na loob naman. Kaya ayun, pinagsisigawan ako. Sinigawan ko rin siya. Ay, alam mo, take a deep breath. Higa ka muna dyan sa sofa. Matulog ka muna and then mamaya for sure you will feel better. Your mood and your judgment. My judgment? My judgment? Bakit parang ako pa yung sinasabi mong mali dito? Hindi naman sa ganun, nagselos lang naman si Ate Tinay. In love na in love sa'yo yung tao eh. Pero anyway, kahit ano namang paliwanag ko, hindi mo rin maa-absorb kasi nga pagod at pikon ka. Kaya go, tulog na. Mamaya na lang natin pag-usapan. I'm sorry, Sam. I'm sorry na pagtasan kita ng boses. I understood, Kuya. You're just tired. You need rest, okay? Thank you, Sam. Thank you for always, as in always, being there for me. Minsan nga, I feel like you understand me more than my wife She's my wife, but you're my best friend. Kaya, thank you. Sana hindi ka magsawang makinig sa mga hinaing ko sa mundo. No problem. Pero feeling ko antok na yung nagsasalita para sa'yo. Kaya sige na, tulog na. I'll be here when you wake up. Popoy at Bea, dati hindi ako agree doon sa kasabihang men are simple. Pero ngayon, I kinda understand na bakit. Because men, most of them, are straightforward, they say what they want, and they mean what they say. And it's easier to know a man's weakness and desires. Gaya ni Arvin. Arvin just wants a simple, happy, stress-free life. But his wife treats him most of the time na parang basura. Pinapalayas kapag nag-aaway, hindi pinapakain kapag kabwisit, sinisigawan at nasasaktan pa paminsan. At ang ganyang klaseng lalaki, ang kulang sa pagmamahal at kalinga, ang mga tipong easy target. Meaning, kapag may lumapit dyan na babae na very kind, gentle, sweet, caring, at hindi nang mamaliit, chances are, that married guy will pay attention to that woman. At ako, yung woman na yon, Popoy at Bea. Kasi gaya sa akin, wala kaming naging relasyon ni Arvin, pero I know na meron siyang soft spot para sa akin. I could ask him any favor, and he would do his best to help me in any way he can. At hindi siya mako-conscious gawin yon kasi wala naman kaming formal na relasyon. At bilang halimbawa, tinulungan niya akong makalipat sa company nila kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Mas malaki ang sweldo, yun nga lang baliktad ang oras. Hindi kami directly magkatrabaho ni Arvin dahil managerial position na siya at sa ibang floor ang office nila. Again, wala kaming relasyon, never kaming nag-kiss or what. But I know I have access na to anything he can offer to me. At alam ko, na konting kantina lang. Kapag ginusto ko, I can take our relationship to the next level. Anyway, moving on to our Exhibit B. Itago na lang natin ang lalaking to sa pangalang Benson.
office mate ko si Benson. Literal na magkatalikuran ng tables namin. Bukod sa magkalapit ang table namin, magkaedad din kami. Yung iba naming kasamahan ay matatanda na. Kami na ni Benson ang pinakabata. Kaya mabilis kami naging close. As in BFF type of close. Hanggang sa isang araw, Samantha, double check naman ito. Alin yan? Yung gawa mo. O bakit? Anong problema? I-double check mo na para hindi ko na kailangan pasadahan. Marami rin kasi akong ginagawa eh. Sige. Nasa Google Drive. Doon mo na lang i-update. Okay. Pero gusto mo kape? Ayoko. Tea? No. Milk tea? Ayoko nga, Sam. Pwedeng manimik muna tayo at magtrabaho. Lo, sungit nito. Ngarag? Tapusin mo na yan. Fine. Wow, ang sarap naman ito. Magkano kaya to? Uy, $699 tapos unlimited? Pwede na. Yayain ko kaya si Benson dito. Uy, Benson, kain tayo dito sa Andy Samgyupsal. Sam, mamaya ka na. Kita mo may ginagawa ko. Busy ka? San banda? Nagfe-Facebook ka lang eh. Basta busy ako. Busy. Gusto ko lang pakita sa'yo yung nakita ko. May Andy Samgyup pala sa... Ayoko. Samgyup? Andy, ayaw mo? Ayoko nga. Doon ka na. Balik ka na sa table mo. Lo? Teka nga, Benson. Yung totoo, anong problema mo? May regla ka? Bakit ang sungit-sungit mo? Kanina ka pa. Maayos kitang kinakausap pero napakasuplado mo. Dali na, anong problema mo? Solusyonan na natin. Hindi yung sa akin mo binubunton yung galit mo sa mundo. Wala akong problema. Ay so patatagalin mo yan? Kahit halata namang meron, i-deny mo tong prolong or agony kineso? Okay, Tams? May paganyan-ganyan ka pa. May something Ichika mo na. Fine. Sumunod ka sa akin sa break room. Sa break room, now na? Oo, ngayon na. Okay. Ano ba yung ichichika mo? Sarado mo yung sliding door. Sarado ko? Oo. Wala namang tao eh. Kahit na. Okay. Easy. Ayan, sarado na. Go, ano ba yun? Sam. Ano? Tingin ko dapat iwas-iwasan muna natin ang isa't isa. Ha? Huwag muna tayo masyadong close. O bawas-bawasan natin yung tambay-tambay, ganyan. Basta let's keep everything professional. Ha? Hoy Benson, pinagsasabi mo. Professional tayo, no? Maayos natin ginagawa mga trabaho natin. Nagkataon lang na mahilig tayo magchismisan. Yun na nga eh. Huwag na tayo magchismisan. Trabaho-trabaho na lang. Di tayo dapat masyadong close. Teka nga. Saan ba nanggagaling yan? Okay naman tayo kahapon na. Tapos biglang out of nowhere, magagaganyan ka. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Papayag naman ako kung ayaw mo na ako maging friend eh. Basta pahingi ng valid reason para hindi na ako mag-overthink. Hindi na healthy yung friendship natin. Hindi na healthy? Ano, toxic, ganon? May ginawa ba ako? Sinabing mali sa'yo? We're too close. As in way too close. Too close for comfort na. Naiilang ka na, ganon? Parang ganon. Parang ganon? Parang lang? Oo, naiilang na ako. Benson, teka lang magkalinawan nga tayo. Bakit ka maiilang sa akin? Friends lang naman tayo. At utang na loob, wala akong gusto sa'yo Baka mamaya iniisipan mo ko ng di maganda. Binibigyan mo ng mali siya yung pagiging close ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung problema eh. Ako, Sam. Meaning? I'm feeling something different.
Which is... I'm starting to like you. Oh, Look, Sam, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya. It just happened. Ang sarap mo kasi kasama. Wala na akong ginawa kundi tumawa ng tumawat. Ang bait mo, ang chill mo lang. Kaya ewan ko ano nangyari. Kailan nangyari. I don't know. Ang alam ko lang is mali. May fiancé ako kaya hindi pwede. Hindi pwede. bakit hindi pwede? What? Sabi ko, bakit hindi pwede? Hindi pwede ang... Yung kinakayamot mo. I mean, pwede naman tayo maging friends, maging close. Pwede ka naman pwede ka naman magkagusto sa akin. Ha? Pwede ka naman magkagusto sa akin. Lalo na kung open-minded naman ako. Kung wala naman akong habol sa'yo, kung hindi ako clingy, at higit sa, katulad mo, ayoko ng sakit ang ulo. Kung pwede naman tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin. Basta wala lang magsasalita. Walang mabubuko, walang mahuhuli. Yung palaging mag-iingat. Hindi mag-iiwan ng bakas, ng ebidensya. Anong ibig mong sabihin, Samantha? You know what I mean, Benson. No strings attached. Teka, akala ko ba wala kang gusto sa akin? Oo, wala akong gusto sa'yo. Pero may gusto ako sa katawan mo. What? Well, total nagpapaka-honest naman na tayo sa isa't isa. Itodo na natin. You like me. I like your body. Or a certain part of your body. May fiancé ka. Ako ayoko maging homewrecker. So I guess we can trust each other. Pag-isipan mo, Benson. Let me know your answer bago time out natin. If ayaw mo, sige, payag ako na iwasan ka. Pero if payag ka sa deal na in-offer ko, let's go somewhere nice. And do something really nice. Bago ka umuwi sa fiancé mo. Wait, Bea. Benson said yes. And we did something really nice pagka-out namin sa trabaho. 30 minutes lang naman, saktong-sakto bago gumising ang fiancé niya. Sabi nila, marami daw affairs ang nabubuo sa mga graveyard shift na trabaho. And now I know why. Kasi ang daling sumaglit. Dahil tulog ang partner mo, ano ba naman yung mabilisang landian tuwing break time o kaya bago umuwi? At ganon ang naging system namin ni Benson. Honestly po, Bea, tinetesting ko lang si Benson. Tinitignan ko lang kung papatol siya. Pumatol. So wala. We entered into a relationship na hindi relationship. Walang flirting sa messages, walang flirting sa office. Lahat naka-confine lang sa kwarto ko o kung saang hotel namin maisipan. At hindi rin araw-araw, wag abusado. Basta ang importante, hindi mo talaga mahalatang may something kami. Kung hindi nyo pa napapansin, Popoy at Bea, well, I'm sure napansin nyo na, napitin ako ng mga taken, ng mga in a relationship. You know why? Kasi ganito yon, Popoy at Bea. Men like to hunt, to chase, if they are free, if they are single. But men in cages o yung mga kasal o in a relationship, may takot ang mga yan. So why not ilapit ang palay sa manok? Some guys malakas ang loob na mga bet, wag tayo doon, sakit sa ulo yon. Sila yung mga halatang babaero, pabayadin yung mga ganon. Yung mga hindi takot mahuli or masyadong confident na hindi mahuhuli. Kaya doon tayo sa takot na mga bet. Pero open, entertaining the thought. Sila yung mga tipong titikim pero mag-iingat. At pag maingat sila, safe ka. Safe ang identity mo. Basta make sure na ipaalam mo din sa kanila na safe sila sa'yo. Yung hindi ka rin magpapahuli, yung walang laglagan. And now let's go to my last realization, Popoy at Bea. Gaya ng sabi ko kanina, lapitin ako ng mga in relationship.
Pero bakit nga ba? Una sa lahat, hindi naman ako maganda. Hindi talaga. Pag tiningnan mo ko, hindi mo aakalaing may kabitera capabilities ako. I look really harmless. I'm harmless on the outside, pero dangerous woman on the inside. So anong meron sa akin? Sex ba? Magaling ba ako sa sex? Yun ba yung pangbenta ko sa mga lalaking lumalapit sa akin? Hayop ba ako gumiling? Animal ba ako sa kama? Alam niyo, sa totoo lang, hindi. Kasi contrary to the popular belief, hindi lahat ng mga lalaki hanap wild sex. At napatunayan ko yun. When I met our Exhibit C, itago na lang natin siya sa pangalang Clyde. Ayoko na. Pwede na siguro yung 5 minutes post-workout cardio. Ayoko na talaga. Oo, ano yan? Ba't tumigil ka? 13 reps niya na. Coach, ayoko na. Pagod na ako. Pwedeng utang. Next session ko na lang bayaran. Saan naman? Ba't parang bumubulong ka na dyan? Ge, kaya nga kita pinagtitraining para gumanda yung cardio mo. Para sa, alam mo na. Iba naman kasi yun. Yung masaya. Enjoy. Ito hindi parusa. Dito ayaw lumabas ng adrenaline ko. Dun sa isa, bigla-bigla ako nagiging atleta, di ba? Si Raulo. I know, right? Sige na nga, pagbibigyan kita. Pero next session mo, 20 minutes treadmill, tapusin mo ha. Yes, coach. Sige na, pahinga ka na. Kita tayo mamaya. Mamaya? May lakad ka ba? Meron, pero I can cancel naman. Sige, please. Wala si Mrs. Nag-out of town sila ng family nila. Ba't di ka sumama? Ang dami kong commitments dito Kasama ako doon? Kaya nga dapat magkita tayo mamaya. Para naman worth it kung hindi ko pagsama sa family outing ni na Rochelle. Okay. Bahay ko or somewhere else? Pwedeng bahay mo. Para matagal-tagal. Okay. Tawagan mo ako. See you. Yes, coach. Mimi, uwi ka muna sa bahay for tonight. Huh? Bakit? Una sa lahat, 3 araw ka nang nandito. Hinahanap ka na ni Mama. Pangalawa, sawa na ako sa pagmumukha mo. At pangatlo, may date ako. Date? Bakit kailangan pa ako umalis? Dito kami magdi-date. Huwag kang magulo. Corny, date ba yun? My God, Mimi. Gusto ko sanang ipaliwanag sa'yo ang lahat kaso masyado ka pang inosente para sa mga bagay na yon. Ew! Ate, ano yun? O, di ba? Kaya sige na, magbihis ka na, alis na, maliligo muna ako. Okay, fine. Alis ako pero pwedeng pahiram ng damit. Go, pumili ka lang doon. Pero, pakita mo muna sa akin yung kukunin mo, ha? Yes, ate! Okay, so habang binababad ko sa conditioner yung buhok ko, magwa-wax muna ako. Asa na ba yung hair removal cream ko? Ay, ayun. Okay. Ate, itong 2 blouse na to, pwede? Tingin! Ito, Sige, go. Yes! Hoy, siguraduhin mong makikita ko yan sa kwarto ko sa bahay, ah. Nalabhan at naplansya, ha? Uuwi ako sa weekend. Yes, ate. Ay, ate, ano yan? Alin? Ano yung nasa keme mo? Ano yung lotion? Cream? Mayonnaise? Hair removal cream yan, Timang. Hair removal cream? Di ka pa nakatry nito? Ay, Brazilian wax ginagawa ko eh. Sakit naman kasi nun eh. Huli ako nagpaganon, feeling ko lalagnatin ako.
O syempre sanayan lang. Whatever. Sige na, labas na. Naliligo ako, oh. Bakit mo kinakalbo yung kabibe mo, ha? Gusto mo talagang sagutin ko yan? Syempre, dapat malinis, makinis, at mabango to. Dahil magpapakain... Ew! Never mind. Parang alam ko na, ew ka. Ew, ate, ha? Ew ka, ew. Yan, sige. Huwag kasi magtatanong-tanong kung hindi kakayanin ang sagot. Sige na, labas na. Fine. Ew! Kadiri! Tong bruhang to, kala mo naman inosente to the max. Wow, bala ko pa naman sana magpa-deliver nila ng pagkain. Pero look at this. Steak, mashed potatoes, steamed vegetables. Favorite ko lahat yan ha. Oo yan, coach ha. Protein and carbs. Para dessert. Hindi na ako naghanda ng dessert eh. Kasi maarte ka sa dessert. So, ako na lang dessert mo. Game? Sige na, kain na. Kailangan malakas ka para mamaya. Marami pa tayong gagawin. Ayokong lalampa-lampa ka, ha? Wow, ang yabang ah. Sino kayang lalampa-lampa kanina sa gym? Well, sorry ka na lang, Clyde. Wala tayo sa gym. Andito ka sa bahay ko. Ako ang magte-train sa'yo. Alam mo ikaw, kapag magkasama tayo, saka lumalabas yung mga paganyan-ganyan mo. Pero pag sa labas, kontropahin mo lang ako wagas eh. Ganun talaga, Clyde. Merong mga bagay na behind closed doors lang sinisiwalat. Kaya tama na ang chika. Umpisahan mo na mag-dinner dahil marami ka pang kakainin mamaya. Pop. Ikaw ang higa. Sabi ko, higa. Ako sa taas. Na naman? Yes, na naman. I know you're tired. Kaya I got you, baby. Akala ko ba marami pa akong kakainin? Wala eh. Mas gutom ako. Relax. Lie down and watch me. Sam. Na nakikita nyo sa palabas. Wala akong sexy bikini photos, hindi ako nagsusuot ng mga revealing na damit, mukha nga akong preschool teacher eh. I look like a typical office girl na sweet at parang walang sex life. Now, kung hindi ako maganda, bakit ako lapitin pa rin? Honestly, it's probably because hindi ako ganun katinong babae. Cheating men will not go after righteous women. Siyempre, hanap nila yung mga katulad kong pakagat. They would settle for me. Now, kung hindi wild sex ang hanap ng mga lalaki sa akin, ano? Eto po, Puyat Bea, based on my personal experience. Sometimes, it's not about the performance itself. Hindi naman lahat yan hanap yung mala circus, acrobatic sex.
Pero it's all about making a man feel desired. It's about letting him know that you crave for him, that you want him, that he is the sexiest man on earth. Hindi kailangan wild. Ang kailangan, kasipagan. Ikaw ang mag-initiate, ikaw ang magsilbi, ikaw on top, basta ikaw ang trumabaho. Kasi men needs rest. Pagod sila sa mga relationship nila. Kaya give them the best rest. Popoy at Bea, maraming klase ng kabit sa mundong to. Merong habol ay pera, merong in love talaga, at meron ding katulad ko na ayaw ng commitment, ayaw ng clingy. Sadyang na-excite lang ako sa laro. I love testing a man and his limits. Gusto ko lang malaman kung kaya ko ba siyang makuha. Wala akong laban sa pagandahan o paseksihan. Wala talaga. Pero meron akong kind, sweet, thoughtful, loving, and cute personality. Sa ngayon, I have 2 men in my life. Hindi nila kilala ang isa't isa. At hindi nila alam na active ang love/sex life ko. I tried to retain my matinong babae image. Popoy at Bea, sige hanggang dito na lang muna ang isishare ko. Sabi sa inyo this is a story na not really a story. More like sharing notes lang. Pero thank you pa rin. Lalo na sa staff ng Dear MOR for taking care of my letter and my secrets. Secrets pa rin naman kasi wala namang nakakaalam ng tunay kong identity. Anyway, again, maraming salamat. Ingat kayo palagi. At kayo rin, mga kapwa ko avid listeners. Lubos na gumagalang, Samantha. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Dangerous Woman. Mga kapamilya, oras na natin, it's 2:39, 21 minutes bago mag-alas 3 ng hapon at yan na nga, no, ang mga kahindik-hindik na mga eksena sa ating Dear MOR story for today. Ayan, mga kagulat-gulat. So, Bea, tulad kahapon, nalito na naman ako. Ano ba talaga? Talagang itong si Sam, okay, ay napaka simple lamang siya. Ayan, simpleng tao lamang si Sam. Hindi siya mahirap basahin at lalong hindi rin naman siya mahirap yayain. So ano ba ang ano sa tingin mo, 'di ba? From a woman's point of view, Bea, you're sharing this kind of story. Ayan, so gusto mo bang matigil mo na ito? Kasi yun yung medyo hindi ko ma-gets doon sa nandun pa ba siya sa stage, ini-enjoy mo pa ba na nangyayari ito? Sinusukat mo ang mga lalaki, it's as if they are objects, 'di ba? Parang mga gamit lamang ang mga kalalakihan. Do you have this thrill of getting caught? Ayan, mas nagiging exciting ba ang buhay mo? I mean, anong magigets mo dito, Sam? Okay, ano makukuha mo? Okay, dyan sa mga pinaggagawa mo. Okay, I don't know. Ikaw, Bea. Kasi pwede kang dito, ito lang, Sam, kasi hindi ka cautious. Okay, sige, kilala mo yung hindi naman kung sino-sino lang. Kilala mo, yes, pero alam mo ba yung alam naman natin yung kasabihan na lalong dumadami, lalong dumudumi. 'Di ba? Hindi masyadong marami ang bumibisita sa Sam at I don't know, ang lakas ng loob. 'Di ba? Ang lakas ng loob.
Well, alam mo, Popoy, sabi nga ni Sam kanina, di ba? Nag-share lang siya ng notes niya, mga discoveries niya about men. And, anong tawag dito? Sinabi niya kanina na also a warning-ish din, if applicable, itong kanyang letter. Kasi alam mo, sa totoo lang, Popoy, may mga, anong tawag dito? May mga babae na magaganda. Ganda, sexy, pero naloloko pa din. Tapos kapag tinignan mo yung pinalit sa kanila, lesser ganda, lesser sexy, mas plain kesa sa kanila. And what Sam was probably trying to say is, etong mga inano niya, one of these could be the possible reason why that happened. Na bakit ang isang hindi naman kagandahan, marami pa rin nabibingwit. Na hindi porket maganda ka, sexy ka, ikaw yung maraming mabibingwit. Minsan, kung sino pa yung mukhang simple, pa-eme-eme lang, ganyan lang, yun pa ang maraming nakukuhang mga, ang tawag dito, mga lalaki. And mga isda sa karagatan. Mga okay, isda. let's stick to that, ano? Kasi talagang napakarami namang lessons doon. Kita mo naman, kumbaga parang almost married men magnet ang datingan nitong si Sam. 'Di ba? Or men in a committed relationship. Pero nandito rin po kasi yung kasabihan na mas madaling mahuli yung nakatali na. 'Di ba? Kapag dito sa mga kwento ni Sam, ano, at doon sa description niya kanina na if you're really someone like Sam na willing na magkaroon ng sexual relationship without any commitments, no strings attached. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. At in a committed relationship ka, meaning married ka or meron ka ng fiancé or girlfriend, ay willing siya, meron talaga magi-give in for as long as yun yung catch doon no strings attached. 'Di ba? Yun yung part of the deal, 'di ba? That's the part of the package na talagang enticing o nakakaengganyo. Pagka pinresenta mo yan doon sa taong gusto mo at in a relationship siya, sige na, gawin natin to. Meron kang sexual needs, kaya kong ibigay yan. Pero 'di ba, sabihin natin, okay, parang di maganda, pero ito nga po yung eye-opener. 'Di ba? Ito yung eye-opener and the wake-up call para doon sa mga in a relationship. Not because kayo ay nasa relationship, in a relationship status ng boyfriend mo. Ayan, lalo na nga sa mga kababaihan, ay medyo magiging kampante ka na. Yan. Yung iba kasi nagiging kampante, Bea. Yes, maganda pa rin, pero yung sweetness doon sa kanilang boyfriend, sa kanilang guy ay medyo nanlalamig na, 'di ba? O kaya naman masyadong yes, nagtitiwala. Iba kasi yung nagtitiwala doon sa nagpapabayana. 'Di ba? Kapag sumobra yung pagtitiwala na sige boyfriend or sige husband, gawin mo lang yung gagawin mo kahit wag mo nang sabihin sa akin dahil tiwala ako sa iyo ng sobra-sobra. That's also wrong. 'Di ba? From time to time, kailangan i-check mo pa rin. Kahit naman ho sa mga highway natin dito sa Metro Manila, 'di ba? O sa kahit saang bansa except for the expressways, 'di ba? Meron hong mga traffic light. 'Di ba? Para mabigyan tayo ng pagkakataon na slow down. O sige, merong mga dadaan, hindi pag sinabing highway ay sige dire-diretso ka na lang, madidisgrasya ka rin. Kaya kailangan from time to time i-check nyo rin. 'Di ba? Ang inyong mga karelasyon. Okay. So actually, Popoy, I would like to, ang dami kasing chinika ni ate mong girl na mga parang mga discoveries niya or realization. So bilang isang lalaki, I would like to confirm kung sa true nga ba talaga itong mga chinika ni ate mong girl. Well, una sa lahat, sabi nga niya, ano yung una niya sinabi? Men are simple. True or false? Yes, very simple. Straightforward. Straightforward and... Tsaka yung sinabi siguro, I'd agree doon sa sinabi and nitong si Sam na by nature,
'Diba? Ang mga lalaki ay mga hunter. Oo, Okay. kumbaga maghahanap yan, mas aggressive yan na maghanap ng para sa amin, 'di ba? Lalo na kung single. Lalo na kung single ka pa. Pero kapag ka in a relationship ka na, you're not going to be this guy who's aggressive na ipapakita sa iba yung ano mo. Kasi nga nagtatago ka na. Meron na ring takot. Kasi alam mo naman na you are committing infidelity. Diba? Doon sa yung present relationship. Kaya yun yung mas nahuhuli o mas madaling offeran nung no strings attached. Yan. Okay. Yun. So mako-confirm mo ba, halimbawa, ito yung unang sinabi niya na lalaki, na kapag ang isang lalaki napabayaan ng karelasyon, hindi naalagaan, tapos nasasaktan pa madalas, totoo ba na yung mga klaseng lalaki na yon ang easy target para sa mga katulad niyang babae na looking for, mahuhuling isda Playmates. sa dagat? Okay. I'd agree, True, no? false? True. That's very true. Hindi lamang sa aming mga lalaki. Kahit sinong in a relationship who feels neglected. 'Di ba? Yung para ba napabayaan na. 'Di ba? Ganyan yun eh. 'Di ba? Pag kami nag-comfort sa'yo, 'di ba? Kapag kami nag-comfort sa'yo, mapapalapit ang loob mo ron automatically. 'Di ba? Chances are talaga mapapalapit doon. Okay, tanggalin natin muna rito yung, alam mo naman mali. Of course, alam nilang mali. Alam niyang ano yun. Pero dahil sa hindi mo nabibigyan ng tamang atensyon yung partner mo, hindi mo nabibigyan ng tamang care at hindi mo napagbibigyan yung kanyang sexual desires, 'di ba? Sexual needs, talagang nasa alanganing part ka. Hindi lamang para sa mga lalaki, para sa lahat ng in a relationship ang status. Kapag ka neglected talaga, Bea, chances are mapapakommit yan ng infidelity. Okay. Next question, Popoy. Sige. Talagang ako'y nasa hot seat ngayon. Hindi nakiki. Sige. Okay. Next question. Okay, ganito. Chinika naman ni Sam na hindi siya kagandahan, hindi siya kasiksihan. Would men actually, committed men would men actually fall for someone hindi dahil sa itsura nila na sexy, maganda? Hindi ba lahat ng nangangabit ang habol ay sexy o maganda? Kasi yun yung parang common belief natin na ang lalaki pag yan nangabit, matik nangabit siya kasi ang ganda o ang sexy ng babae. Is that always the case? Or Hindi. tama itong sinasabi ni Sam na it's not just the physical, it's the personality actually more than anything else. Yes. So, I'd also confirm? agree. I'd also agree na gano'n, no? Yung personality. Kasi nga, hindi mo yun nakikita sa partner mo, doon sa legal partner mo. For that matter. Kaya hanapin mo doon sa iba na nakakapag-offer. Masyadong busy yung partner mo for whatever reason, para sa kahit tama o mali na reason or ugali na talaga yan nung tamang partner mo. Pero may nag-o-offer dito na, sige, sasamahan kita, sige, comfort kita, sige, wala, mapapalapit ka na talaga doon naturally. Diba? Ganun yun eh. Kaya regardless of yung itsura, with regards doon sa itsura, most probably. Ayan, tsaka pagka ang tao talaga ay very accommodating. Ang tao ay very accommodating, lalo na ang mga kababaihan, 'di ba? Kahit hindi masyado maganda, but is very much willing to accept you with open arms and open legs. Ganun yun eh. Ganun yun. Na pwedeng mangyari. Pero totoo rin naman yung sinabi nung isang loko-lokong lalaki kanina na ano yun? Anong sabi ni yung unang boyfriend niya. Okay, yung unang boyfriend niya na si Joel, na hindi naman lahat ng nakahubad na babae ay papatulan ng lalaki. That's also true. Okay, that's also true. Diba? Depending yes, it's a combination. That's also true. Pero kapag ka talaga
yung hubad ng babae ay nilagyan mo rin ng magandang personality kahit hindi maganda ang kanyang itsura, gumaganda na rin siya. Pero kapag hindi pa buo yung personality niya, kahit magubad ka dyan, ay nako, dadamitan pa kita, ate. So it's the personality, it's the ugali ang talaga. Oo, doon na lang. Oo, yun yung maiaayos niya eh. Yung physical appearance, naturally, hindi mo naman, mag-i-invest ka. Oo. Okay. So, yung huling factor na sinabi nito ni Ate Mong Sam, na ikaw lang tinatanong ko kasi ikaw lang naman yung lalaking kasama ko ngayon dito sa show natin. Sige. Alam naman, tanongin ko itong mga to. Pwede rin naman, yung mga lalaki dyan sa comment section. Naki-confirm nga na if ever ba isang lalaki, I'm not saying ikaw, Popoy, I'm not saying kayo na mga lalaki dyan sa comment section, if ever ba ang lalaki kapag pumatol, in a committed relationship, pumatol sa ibang babae, ang habol niyo ba, are you looking for that wild, crazy sex? Is it because of that? Or etong sinasabi ni Sam, iba kasi yung sinasabi ni Sam eh. Karamihan kasi naniniwala na pumatol tong lalaking to sa ibang babae kasi nga wild yung babae, 'di ba? Crazy sex, hindi vanilla sex lang, ganyan-ganyan. Pero ayon kay Sam, ayon daw sa experience niya, it's not about the crazy sex. It's actually about kung masipag. Not necessarily like magaling gumiling, pero yung talagang tumatrabaho kapag oras ng duty. Is that correct? Or prerequisite kailangan wild and crazy sex? I don't know, Bea. Siguro dyan, medyo mas free-flowing na dyan. Okay. Kasi depende yan of course, sa ng katawan ng tao. Diba? Sa estado ng katawan, if you're really tired, are you looking for this wild, sizzling, hot sex? I don't think so. Diba? I just want to get over it and sleep. Diba? Ganun yun eh. Minsan, gusto ko, sige, pero I don't have the, I don't have the energy. Sige, gawin natin. Total, sige, pwede na. Pero, sige, mga lang to. Saglit na, and then, I just want to rest. Diba, depende yan sa natin, sa energy na nakastore sa katawan natin. Ayan, sa urge mo for that certain moment. Pero, to answer your question, in general, kung ang mga lalaki ba na naghahanap ng kanilang mga side chick ay gusto lang ay yung wild, adventurous sex. Not necessarily. Not necessary. No, magkakaiba dyan. Magkakaiba dyan. I mean, kasi meron dyan na mga in a committed relationship na ang tagal-tagal ng hindi ginagawa yun with their respective partners. Diba? With their respective partner. Yan. Oo, na kaya, kaya when yung given iba, the opportunity, when given the opportunity, gusto lang nila ng sexual release. 'Di ba? Gusto at meron namang available at she seems clean, she seems safe. Pero ito para sa mga nakikinig, hindi naman mukha naman siya malinis, mukha naman siya maalaga sa katawan, maayos naman siya, katrabaho ko nga siya. It doesn't necessarily mean na malinis siya. Malinis. Okay. Sexually, dahil hindi mo rin sure. Hindi ko sinasabi maging kayo, pero mahirap din kasi bumase dahil sa ganito siya nagtatrabaho. Okay yan, malinis yan, ganyan-ganyan. Pero nako, baka hindi mo alam, pagkatalikod mo lang, 15 minutes after, meron na namang ibang kasama. I don't know, kaya bukas iba yung nakaschedule. Saan nang galing yung nakaschedule na niya bukas? Baka may iba pang dinadalaw rin yun, yung guy na yun. May iba pang araw na hindi mo siya nakikita, and then she may be doing it with another guy who's also doing it with another person na hindi mo rin naman kilala. Diba? You have to be cautious. You have to be cautious sa pagdating sa ganitong mukha naman siyang malinis. Ayan. Pero doon siguro sa mabalik tayo doon, Bea. Depende. Yung iba for release, yung iba for
siguro doon nga sa wild and sizzling hot sex, yung iba siguro meron sila mga fetish nga, yung the thrill of getting caught. Ito yung mga mabilisan lang. 'Di ba? Yung mga mabilisan lang, mga quickie kung tawagin nung ano. Kita mo, meron kaninang ganyan si Sam and sino ba, si Arvin ba? Ayan, si Arvin, yung Benson. Si Arvin wala silang si Benson. Walang yes, nangyari sa kanila. Yes, si Benson, 'di ba, na 30 minutes bago gumising yung ano niya. Yan yung mga very quick lang. Ganun na, nakapag-release. Tapos may thrill of getting caught doon. Adventurous pa rin yun. Pero iba-ibang level kasi yun. Sa pagkakaalam ko. Bakit parang alam na alam? Hindi kasi ikaw lang naman yung pwede ko mapagtanungan dito sa programa natin. Yung mga kalalakihan naman dyan sa comment section, ayaw namang sumagot, di ba? Ayaw namang Tapos may tinatanong ka pa kanina, doon daw ba sa performance? Ganyan. Siguro kasama sa kasama rin of course yun sa performance. Pero depende nga kasi doon sa mood ng katawan mo at depende doon sa lugar na pinuntahan nyo. Of course, syempre, yung mas matagal ay mas okay. Ayan. Pero safety should be the primary concern. 'Di ba? Safety first. Safety first. Okay. Oo. Pero alam mo ako, Popoy, honestly, nung lumapag sa harapan ko ang story to, at nalaman ko ang mga detalyeng ganyan-ganyan, kineso-kinemeron, parang una kong naisip, oh my God, nobody is safe anymore. I mean, alam mo, sa panahon ngayon, ang mga babae, wag lang kayong matakot sa mga kapwa niyo babae na magaganda at sexy. Dahil andun na tayo sa panahon talaga na hindi mo na talaga makikita sa itsura. Hindi mo mahahalata na yung pala ang aahas sa jowa mo. Kasi ito, si Sam, pinagdidiinan niya at ako naniniwala ako doon, I saw her photo. Pinagdidiinan niya na hindi siya maganda. Hindi siya yung typical na alam mo yung alam nating kabitsina na alam mo yon, pa-bikini on Instagram or Facebook, yung mukhang yung sexy, hot, gorgeous, model type, ganyan-ganyan. Hindi talaga siya gano'n. Pero At napatunay mo. Hindi, no offense Sam kung nanonood ka. No offense. Hindi kasi ilang beses mo ring inulit Ilang beses mong inulit. Talagang nililinaw mo, hindi ako ganun kaganda pero lapitin talaga ako ng mga ganito. So, sige. Yun nga, I mean, doon ako medyo naaning sa story na shinare niya. It's very unusual na yung, sabi nga niya mukha siyang preschool teacher at hindi mo talaga aakalain na papatulan to ng jowa ko kasi hindi talaga. Pero alam mo yun, sa panahon ngayon, wala na talaga sa itsura. It's not just about the itsura. Any woman can be a dangerous woman to you and to your relationship, to your man or something like that. Depende na lang siguro sa status ng relationship mo at kung gaano kagaling yung babae na to in making, ang tawag dito, in making gapang-gapang dun sa relationship mo or dun sa boyfriend mo, sa asawa mo or whatsoever. And I feel like, anong tawag dito, this could, para sa iba this could serve as a warning doon sa mga babae dyan na, yun nga, sinabi mo kanina, Popoy, na masyadong kampante. Hindi nga kampante, masyado nang pabaya. Na, anong tawag dito, masyado na nga pabaya sa partner nila. Well, syempre, sasabihin natin na wala naman yun dun sa sa status ng relationship. Ang maglolo ko, oo, nandun na tayo. Pero syempre, we have to be accountable dun sa responsibilidad natin sa karelasyon natin. Hindi naman pwedeng isisilang natin lahat sa kanila when in fact, alam mo na nagkulang ka, na may pagkakamali ka din. Kasi hindi naman lahat ng tao ay santo at santa na kahit anong gawin mong pakapabayaan, pananakit, itatanggapin lang yan. 'Di ba? What I'm saying is, be accountable sa mga ginagawa mo sa loob ng relationship. Take care of your partner. Don't ang tawag dito, don't be too kampante na porket kayo na at nung una gandang-ganda siya sa'yo, humaling na humaling sa'yo, it's going to be the same over the years. Syempre, magbabago yun, depende sa quality ng ng interaction nyo, ng relationship nyo. Kung ikaw ay pa-eme-eme, nananakit ka pa, nang mamaliit ka pa, yan ang pinakaayaw pa naman ng lalaki, Popoy, di ba? Yung nang mamaliit ng pagkalalaki. Yeah. Tapos, anong tawag dito? Hindi mo inaalagaan gaya ng pag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-expect na that man or that woman, that person is going to be the same.
'Diba? There will always be changes and you have to face the consequence kung sakaling kung sakaling iwan ka or kung sakaling lokohin ka. Yun lang naman ang eme ko. Yes. Pero naliloko Oo. talaga. Totoo yan. Kinakabahan ako. Gusto ko lang gusto ko lang dugtungan, Bea, no? Kasi nga sa mga properties natin, especially sige, focus na tayo sa mga kababaihan, sa mga properties natin na mga naipupundar. 'Di ba? Ayaw na ayaw natin, halimbawa na lang kung if you were able to buy your own car na, 'di ba? Napaka-concern mo na baka nagasgas to na ganyan pagka nag-park ka o kaya may nakasagi, nagagalit ka. Nagagalit ka agad. 'Di ba? Kaya gusto mong hindi, ayusin natin 'yan, iniingatan ko 'to eh. 'Di ba? Bibili ka ng property, ng lote, matutuwa ka ba na may kumakain na nung property mo na may bakod mo naman in the first place? Ganun din naman, syempre, I'm not saying na property mo itong lalaking ito. Pero parang ganun din yung pag-aalaga natin sa kanila. Bibisitahin mo, sisilipin mo. 'Di ba? Iikutan mo. O, kanina sa kotse, ikutan mo rin. Baka merong nakabunggo diyan habang wala ka. 'Di ba? At least ma-check mo. Sa property, sa lupa na tinignan mo, silip-silipin mo kung di mo pa tinitirhan yung lugar na yun. Baka nga umurong na yung bakod, kinain na yung property mo. Ibang usapan yan. Kaya sa mga karelasyon nyo, from time to time, 'di ba? Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na i-check kung paano ma-check yan, kung paano ma-check, Bea, maglambing ka rin. 'Di ba? Huwag puro trabaho, huwag puro mga bata, yung mga anak ninyo, kung meron na kayong mga anak, huwag puro anak yung mga topics ninyo. Balik kayo doon sa balik kayo doon sa boyfriend and girlfriend na mga conversations nyo noon. 'Di ba? Talk about your future plans. 'Di ba? Kahit pa ang dami-dami yung mga inaasikaso sa mga issues nyo sa mga trabaho, 'di ba? Wag din naman puro mga bayad lang sa kuryente, bayad lang sa tubig ang pinag-uusapan nyo na lang, butas sa bubong ng bahay. Yun na lang pinag-uusapan nyo. 'Di ba? Talk about your future plans as partners. 'Di ba? Kasi diyan makukumusta mo ng maigi at magsasalita ang partner mo naman talaga. 'Di ba? At doon mo rin ma-check kung if there's something wrong. Kasi kapag ang partner mo wala na ma-share about the future, okay lang. Sige, parang wala ng future na iniisip with you. Siguro yung future niya nga is not with you anymore. 'Di ba? Kaya, ano yan? Isip-isipin niyo yan. Sabi nga nila, 'di ba? 'Di ba there's love and then there's hate. Kung hate ka ng partner mo, kung nagagalit sa'yo, matuwa ka pa nga. Kasi hindi yan magagalit o mag-hate sa'yo kung wala na siyang pagmamahal sa'yo. Matakot ka kapag katulad ng sinabi ni Popo, yung indifferent na siya. Yung parang, malayo na. Kasi ibig sabihin nun, wala na siyang pake, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Kaya kung ano na lang, sige, go. Hindi na siya nagagalit sa'yo, hindi na siya natatakot sa'yo whatsoever kasi nga wala na yung pagmamahal. Yun yung nakakatakot. At sana wag kayong umabot sa ganon. So, mag-relationship check kayo. Kasi, Papoy, kanina nakita ko, ang dami ng mga babaeng, okay, mag-overthink na naman po tayo. Oo, go! Oras na para mag-overthink in a way. Hindi. Na mag-relationship check kayo. Yan, relationship check. Bea, wag naman overthink. Kasi yung iba, syempre, think it over. Okay, pag-isipan nyo. Hindi overthink is a term. Diba? Think it over. Papaano nyo ba i-check o kukumustahin ng medyo, kumbaga sa paglilinis ng bahay, general cleaning. Sabado naman bukas eh. Diba? Habang nag-general cleaning kayo, magkwentuhan kayo ng jowa mo. Diba? Hindi ito yung ordinaryong pagwawalis lang ng, sige, ganyan. Yung mga sofa talagang aalisin muna para pati yung likod malinis. Yung ganyang tipo ng, general cleaning. At kung kailangan sabunin, mag-floor wax. Ganun paglilinis. Wag lang sanang umabot. Sana general cleaning lang sa mga relationship nyo. Wag sanang umabot sa pest control na. Pest control, naku. Meron na nalaman. Anak ko, meron na nga. Meron nang pumasok, meron nang namutakte,
kuryente and everything. Sana general cleaning. Hanggang general cleaning pa lang kayo at hindi kayo aabot sa point na kailangan nyo mag-pest control sa relationship niyo. And of course, ito lang, reminder lang para kay Sam at sa mga katulad na lang ni Sam. My God. Sige, kung yan ang trip mo ngayon, well, sana matigilan mo na. 'Di ba? Sana you find it in your heart na makahanap ka na rin ng partner mo, 'di ba, na matatawag mo at kumbaga masasabi mo sa mundo na ito talaga partner ko, 'di ba? I'm in a committed relationship. Kasi if you're not ready to get into a committed relationship, Sam, huwag ka namang himasok sa commitment ng iba. Okay? That's wrong. Yan. At kung sakali hindi ka pa rin mapigil at gusto mo pa rin nafe-feel mo na maganda ka kapag pumapatol sila sa'yo, at least do it safe. Kung hindi ka namin mapipigil, do it safe. Yun na lang. Para hindi ka naman din magkasakit o hindi ka makapagpasa ng sakit sa kung kanino. Okay? Okay. Anong oras na ba? May time pa ba tayo magbasa? Naku, 3:08 na pala. Wala na pala. Pero maraming salamat, mga kamerkada, sa mga nag-comment dyan. At syempre, pasalamatan na natin po pa yung mga nagsipagganap for today's video. Sam! Cindy Basena tayo dyan. Maraming salamat. Yung si Jeffrey kanina, Dan Kapasyon tayo dyan. Jonas, Jag Kamat, ang daming lalaki, si Arvin Makoy Marcos, si Benson Chan Palma, si mama natin kanina, Jackie Gian, yung kapatid, ako po yan, yung Barker kanina, gusto maganda, nauna naman si Sam, si China Pops po yan, at si Joel, walang yaka, Joko Loco po tayo dyan, at ako po nga, tumanggap ng story ni Sam. At ang nag-edit po nito ay si Joko Loco. Maraming salamat. At ito ka na nga po, no? Mga kamerkada, next week, well, syempre starting Monday hanggang Friday, huwag kayong bibitaw, okay? Lalong-lalo na sa Thursday at saka sa Friday. Basta, huwag kayong bibitaw. Nahawak-hawakan mo na naman yung mic na ganyan na medyo weird yung Kung nagustuhan nyo yung story for today, ay nako, wala pa yan sa maririnig nyo next. Wala pa yun? Wala pa yun? I'm telling you, boy. Baka wag naman po sana tayong mapasara sa mga mangyayari next week. Ay, hindi naman. Hindi naman. Wala naman, hindi naman siguro. Oo, pero next week yan. Oo, next week na natin ni Chika, wag na ngayon. Oo. Kaya ka nang mag-step. Yan. Chichi Rojo, maraming salamat. Renny Boy, Mark Louis Espiritu, Donna May, at sa maraming pang iba, Julius Escanilla, Jeneline Tonan, sa lahat ng mga tumutok, mga nag-comment, mababasa ni Sam yung mga comments ninyo para sa kanyang story. Thank you, Sam, for opening up, not just your legs, but your life. Para sa amin naman. At may matuto rin sa mga kwento ng buhay mo. Okay? Ayan, at syempre, oras na natin 10 minutes makalipas ang 3:00 ng hapon. Mga kapamilya, maraming salamat na kasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PTJ Popoy. That's my Guapopoy. Ako naman po si Gorgeous P. Bea Bells. Yan. Uy, MOR Rewind tomorrow, 3 p.m. sa Alto app. I-download nyo na po yan. Yeah. At ang isa pa naming paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy.